Type mo bang i-share ang iyong exciting love life? Mga sikretong matagal mo nang itinatago. Ito ang makakapagpagising sa inyong imahinasyon at siguradong di ka na makakatulog. Yes, Diaries. Yes, Diaries. 101.1 Yes FM, sarap all the time. Good evening po mga kaibigan. Ito po si Edu Manzanas for another edition of Yes Diaries. At ngayong gabi po ay babasahin natin ang storya ni Anya. And here it goes. Isa ako sa avid listeners ng Yes Diaries, and I really love your segment. I get a lot of inspiration from the different advice that you give each night, and because of that, I have decided to share my own story. Just call me Anya, and my story goes like this. My relationship with my then boyfriend Jaime was on the rocks. Half Japanese kasi siya at ayaw sa akin ng father niya. He's 3 years older than me, and I'm not a Japanese at all, kaya ayaw sa akin ng father niya. We're turning 3 years ng mga panahong yun at alam kong mahal na mahal ko siya at ganun din siya sa akin. Although ganun ang feelings that we shared for each other, we were not together as often as we wanted. Nakabase kasi siya sa Iloilo at minimanage ang restaurant nila doon. Mayaman ang pamilya ni Jaime at nag-iisang anak na lalaki siya. Kaya sa kanya nakaasa ang father niya when it comes sa negosyo. Bihira siya lumuwas pero never siyang nagkulang. Araw-araw at every 5 hours tumatawag siya sa cell ko just to talk to me about nothing. Pag nandito siya sa Maynila, ako lang ang asikaso niya. Bumabawi siya. Walang ibang ginagawa kundi ang hintayin ako para lang makasama ako for the rest of the day. Kahit alam niyang pag-uwi niya sa Iloilo, pag-aawayan nila ng father niya ang pagluwas niya. Last time kaming nakita ni Jaime, I was already in 3rd year college, and that time ay nanliligaw sa akin si Mark na kaklase ko. One day ay sinabi sa akin ni Jaime na may problema daw at isang napakalaking problema. Kailangan daw niyang pumunta sa Japan at para ayusin ito, nung una ay ayaw pa niyang sabihin sa akin kung ano yung problema na yon dahil baka hindi ko raw maintindihan. Pero pinilit ko pa rin siya na sabihin sa akin yon. Sabi ko sa kanya na kahit ano pa yan ay handa akong makinig dahil mahal kita. Hindi ko inaasahan na ganun ang maririnig ko sa kanya. Kailangan niyang pumunta sa Japan para pakasalan ang babaeng ipinagkasundo ng tatay niya sa kanya. Pero ayaw niya daw makipaghiwalay sa akin at mahal na daw niya ako. Kaya lang ay di niya kayang suwayin ang kagustuhan ng father niya. Kinabukasan na ang alis niya para maikasan sila ng babaeng yun. Pinigil ko ang luha ko sa pag-iyak at sinabing kapag umalis siya papuntang Japan na hindi ako pumapayag ay wag na siyang umasang may babalikan pa siyang girlfriend dito. Nalaman ko kinabukasan sa mga kaibigan ko na umalis na siya papuntang Japan. Biglang gumuho ang mundo ko at nawalan ako ng kontrol sa buhay ko. Kahit sa school ay wala akong ginawa kundi ang isipin kung ano ba ang nagawa kong kasalanan at kailangan akong masaktan ng ganito. Pero ni isang patak na luha ko ay hindi tumulo para sa kanya. Isang araw tumawag sa akin si Jaime para sabihin sa akin na mahal niya ako at kami pa rin daw. Hindi daw siya papahayag na mawala ako sa kanya. Nagalit ako sa narinig ko at sinabing hindi ko pinangarap maging kabit. Kung ayaw niya kung mawala ay hiwalayan niya ang Haponesang iyon at umuwi dito. Kung hindi niya magagawa ay huwag na siyang umasa. Sinagot niya ako na hindi niya magagawa yun dahil mawawalan daw siya ng mana. Ang sakit nun para sa akin dahil ipinagpalit niya ako sa material na bagay. Akala ko ay mahal niya ako talaga at hindi niya ako kayang ipagpalit sa kahit na anumang bagay dito sa mundo. Ngunit mali pala ako. Nung mga time na yun na aking pagdadalamhati ay nandun si Mark sa tabi ko at walang ginawa kundi ang samahan ako. Tinatanong niya kung kamusta na ako at laging pinalalakas ang loob ko. Binibiro pa nga niya ako at sinasabing tanga daw yung ex ko dahil pipili lang ng asawa yung sakang pa at walang balakang. Napapatawa ako lagi ni Mark. Si Mark ang tumutulong sa akin na makalimutan ko ang sakit na binigay sa akin ni Jaime. Gabi-gabi ay tinatawagan ako ni Mark at kukwentuhan ako ng kung ano-ano. Kung minsan nga ay napapagalitan na ako ng daddy ko dahil sobrang late na kong ibaba namin ng telepono. Sa mga panahong yun, tinatawagan pa rin ako ni Jaime.
pero di ko na siya kinakausap. Lumipas ang 3 buwan, sinagot ko si Mark. Alam kong mahal ko pa rin si Jaime nung time na yon, pero kailangan ko nang mag-move on. Inalagaan ako ni Mark ng husto at lahat ng pwede niyang ibigay ay ibinibigay niya sa akin. Makalimutan ko lang ang sakit na dulot sa akin ni Jaime. Hindi kasing yaman ni Jaime si Mark pero laging nasa tabi ko si Mark. Hindi niya ako pinababayaan sa mga oras na down talaga ako. Naramdaman kong mahal niya na ako at walang ibang nakikita ang mga mata niya kundi ako hanggang sa dumating na rin sa punto na ipinakilala niya ako sa buong pamilya niya. At sinabi sa akin ng father niya na ako ang unang-unang babaeng inakyat niya sa bahay nila. Kahit mga kaibigan niya ay sinabi sa akin na ako ang unang babaeng ipinakilala sa kanila ni Mark at bilang fiancé, hindi basta girlfriend lang. Pero hindi ko sinasagot si Mark sa tuwing sasabihan niya ako ng I love you. Hindi ko pa kaya sabihin yun noong mga panahon na yun. Nang magtatatlong buwan na kami ni Mark ay bumabalik si Jaime. Napag-alaman ko sa kanya na bago sila nagpakasal ng Hapones ang ipinalit niya sa akin ay buntis na pala ito sa ibang lalaki at balak niya nang hiwalayan ito. Gusto niya daw na balikan ko siya at mag-umpisa kami ulit. Sinabi ko sa kanya na may boyfriend na ako at mahal ako ng boyfriend ko. Sabi sa akin ni Jaime, wala siyang pakialam basta liligawan niya ako ulit para maging kami ulit. Sinabi ko kay Mark ang nangyari at ito ang narinig ko mula kay Mark. Kung gusto ko daw siya iwanan para balikan si Jaime, ay pakakawalan niya ako. Basta tandaan ko lang daw na handa pa rin siyang maghintay sa akin kahit kailan. Dahil mahal niya ako at wala siyang ibang hangad kundi ang kaligayahan ko lamang. Inaasahan niya na pala ang ganun dahil ramdam niya na mahal ko pa si Jaime nung sinagot ko siya. Napaiyak na lang ako bigla nung marinig ang mga katagang yun mula kay Mark dahil napatunayan ko kung gaano niya ako kamahal. Habang sinasabi sa akin ni Mark ang mga katagang iyon, ay bakas ko sa kanyang muka ang kalungkutan. Nayakap niya ako ng mahigpit na para bang ayaw na niya akong pakawalan sa kanyang mga bisig. Maya-maya lang ay tumulo na ang kanyang mga luha. Damang-dama ko ang sakit at takot na nararamdaman niya. Niyakap ko rin siya ng napakahigpit at sa unang pagkakataon, nasabi ko sa kanya ang mga salitang I love you. I love you, Mark. Niyakap niya ako na mas mahigpit at hinalikan ako ng sobrang diin sa noo. At paulit-ulit na sinabi sa akin na mahal niya ako. Hindi ko iniwan si Mark at hanggang ngayon ay going strong pa rin ang aming relationship. Mag-4 na taon na kami ngayon at ilang beses niya na akong inaya magpakasal. Pero di ko pa tinanggap yon dahil hindi pa ako handa. Pero alam niyang mahal ko siya. Kailangan lang namin maghintay pa ng kaunting panahon. Sabi niya na sa akin, basta't kasama niya ako, tama na yon at masaya na siya. Huwag lang akong mawala sa kanya at handa siya maghintay para sa akin. Hanggang sa ngayon ay nanliligaw pa rin sa akin si Jaime at pinipilit pa rin akong bumalik sa kanya. Ibibigay daw niya sa akin ang lahat ng kaginhawaan. Bumalik lang ako sa kanya. Pero para sa akin, hindi ko kailangan ang kaginhawaang iyon basta si Mark ang kasama ko. Si Mark ang kaligayahan ko at si Mark ang buhay ko. Wala nang iba pa. Marami pong salamat sa pagbasa ng letter ko and more power. Anya. Ever you've wondered if you touch my soul, yes you do. Since I met you, I'm not the same. You bring life to everything I do. Just the way that you say hello, with one touch I can't let go. Never thought I'd fall in love with you. Because of you, my life has changed. Thank you for the love and the joy you bring. Because of you, I feel no shame. I'll tell the world it's because of you.
I get lonely, and all I gotta do is to think of you. You captured something inside of me. You make